Hello guys, at ngayon ay muli tayong mag-update Medyo maulan kaya na-late tayong mag-record. Ayan. Of course, unahin natin yung top trending stocks. Let's start with SPNEC. Check natin. Solid breakout. Okay, ayan. So, goods to. So, breakout na and sana masustain, Ayan, So, breakout. Yung sinabi nating, dito, resistance. Kasi major to, Ayan. Of course, mag-flip na yan. And sana lang mag-hold dito sa may taas nung natin, nung support. Ayan, kasi magiging support na to right now, So, tignan natin. Okay, magandang pangitain to for SPNEC guys, So ngayon sa daily, of course breakout na rin to sa taas ng 200. So sinabi natin to before, I think nung last video natin kahapon, Okay, pag nag-break dito sa may resistance, of course magiging bullish to, So sa ngayon, tignan natin kung magra-rally pa ba. Ayan, pero overbought naman na siya kasi. If ever na mag-extend, so pwede nating i-target yung area na to. Ayan, 1.24. Okay, then of course pagkakaroon ng pullback yan, So pagka pullback dapat mag-hold. Ayan, sa may green box na to, Ayan. Okay, para maging bullish yung kanyang structure for SPNEC. So, next natin, plus. Quick update lang tayo, guys. Ayan, for plus. Medyo nag-extend pa ng konti dun sa taas, Ayan. So, based dito guys sa weekly chart, meron pa naman to ibubuga pero delicates na, ayan So, pagka na-hit tong green box na to, yun na, Ayan, pero anytime soon, pwede na tong bumagsak, Ayan. So, base po ito sa weekly chart. Overbought na rin, ayan, yung stochastic natin guys. Kaya medyo delikado na to talaga, So bonus na lang kung tataas pa. Same here. So sa daily chart, overbought na rin, So of course pagka nag-extend pa, bonus na lang sa mga nakabili sa baba, for this one. Ayan. Then Converge. Check natin yung Converge. Okay. So, sa weekly chart din. So, as we see, meron ng wick dito sa may taas ng last candlestick natin. Pero di pa naman kasi nagko-close to, So, pwede pa rin bumalik sa may taas. Ayan. So, since nasa pa rin tayo, resistance, and as well yung natin, mga indicators, nasa overbought. So, let's monitor this one, Kung mag-extend pa taas. Ayan, kasi ang next target, 16.8. And right now, nasa 15.38 tayo for Converge. Ayan. So, yung kanya itsura is medyo, doji candlestick. Ayan, pero of course not exactly kasi medyo kumbaga mataba yung niya, yung body. Pero sa RSI kasi, so almost pa baba na, Ayan, kaya expect natin guys na magkakaroon to ng pullback, So we aim for this. So at least dito guys, 14.5.
somewhere here sa area na to. Ayan, no? 14.5 at least. Ayan, pagka nagkaroon to ng pullback. Tapos, yung major support, nasa 13.58. Ayan. So, dito yun guys, ano? Just in case na magkakaroon nga tayo ng pullback. Ayan. So, next natin, ASEN. ASEN guys. Check natin sa weekly. Okay, so medyo bumalik. Yan, so bullish harami candlestick to sa weekly chart guys. Yan, pero dapat kasi ano to mag-close. So at least may taas nung resistance natin, ano. At kasi galing dito sa baba eh. Nag-close, okay, sa baba, tapos ayan, sorry, test, ano. So for now, still intact pa rin naman yung kanyang structure. O, diba? So still intact pa rin to. Yan yung mga pullbacks, of course. So, ano lang yan. Normal lang yun, guys, no? Yung magkakaroon ng pullback. So, sa daily chart, tingnan natin kung magrarally bukas. Hanggang dito sa may resistance natin, 5.9. Ayan. So, it depends kasi kung masusustain tong momentum na to, no? Since nag-bounce. Okay. Then, next. Ano ba yun? So, trending din, guys. Ito. Rojas and Company. Check natin sa weekly. So, sa weekly, guys. Since nung nag-breakout dito, okay, ayan, kasi ano siya, bumagsak from 4.5 to 2.19, ano? And ngayon is nag-bounce na ulit dito sa area na to. 3.45. So, ang possible next target natin for this one. So, maybe i-check muna natin sa daily chart. So, sa daily chart, so dito kasi nag-breakout, ano? Ayan. So, tignan natin guys kung makakapanik hanggang dito sa 3.87, no? Ayan, kasi dito parang may resistance din tayo dito eh. Sa 3. Ano na to? 3.5, no? So 3.5. Okay, tapos yung next dito na. Sa 3.8, no? 3. Ano ba to? Ayan, so 3.82. Medyo mid yung natin. Kinuha natin, ano? Ayan, basta malapit sa may green box. Ayan, pero dito, okay, sa area na to, of course, resistance din kasi to eh. Ayan, sa may 3.5 na to, guys, no? Ayan, kaya tignan natin. Pero, pwede pa rin itong mag-rally. Hindi pa naman siya overbought eh. Ayan. And yung overall, ano niya, structure. Let's check first. Oh, ayan, ano. So, medyo mataas na rin kasi to. Ayan, kung titignan natin from here, ano ba to? 0.45. Nag-rally na. Okay, so yung peak nasa 800 plus ano percent. Ayan, so of course not bad yan. Na profit, of course. Ayan. Kung nakabili ka ron sa baba, ano, solid yung profit. Ayan. Tapos yung last APL. So APL naman, tingnan natin kung ano nangyari. So for now, for me, medyo hindi maganda yung itsura niya, no? Ayan, sa totoo lang. Ayan. Since
Okay, wala naman tayo ditong pagbabasihan na ano eh, na bottom, kaya magiging only bottom to guys, no? So for now, I think stay away muna tayo for this one, since wala naman tayong reference dito, no? So maybe dito guys sa area na to, sa 57, ano, nasa 0.0081 siya ngayon, pero pwede mag-dip to as low as 0.0057. Ayan, kasi meron tayong trend line dito eh. Ito yun, no? So pagka binagtas natin to, so pwede maging reference to. Okay, so yun nga lang, sa may horizontal wala, no? Since wala naman na tayong support for APL.